This is part 2 of our vlog. Bago tayo nagising at tayo pupunta na sa ating graduation ceremony. Pupunta na tayo sa venue ng CSI Stadia Graduation Day Part 2. Pero bago tayo magdiretso doon, tayo kakain muna ng heavy meal kasi hindi natin alam kung anong oras matatapos yung graduation day. After nun, siguro magpapahinga tayo ng mga 30 minutes tapos biyahe na tayo pa Laguna uli. Maganda naman ang nangyari buong gabi. Nakapagpahinga tayo, malamig yung aircon, sarap ang tulog. So, let's see kung ano pa mga kaganapan mamaya. Nagdala tayo sa Wendy's. Kain muna tayo bago tayo mag-graduation ceremony. Sama natin si Mother Lee. Kain na tayo para dire-diretso na sa graduation. Yung aming in-order. Kain muna tayo dito sa sa Boss Coffee. Ito na. Isang oras na lang mag-start na yung graduation. So chill muna tayo isang oras. 11 na. Meron pa tayong isang oras para mag-relax. A few moments later. Dito na tayo sa CSI Stadia. A few moments later. Mula sa Bachiller ng Teknolohiyang Industrial, Major sa Pangangasiwa ng Serbisyong Pampagkain. Acosta John N. Alviar Quincy Charlotte B. Angeles Angelo. Angeles April B. Baldibino Jennifer D. Baldibino Mark C. Baldos Earl Ernie D. Update. Hindi na tayo nakapag-picture sa graduation dahil napakadaming tao. Mahigit 2,000 yung graduate. Kaya ginutom na kami. Dito ako nag-standby kami sa kainan. Napakaraming tao guys, kaya hindi na kami nakapagpa-picture. Mag-i-stampede yung mga tao, kaya kanya-kanya kaming labasan. So, good morning guys, no? Update lang natin yung ating vlog. Thank God at nakauwi tayo ng maayos dito sa bahay natin. 2 AM pala tayo nakarating dito kaninang madaling araw. That was a very tired travel. After graduation, dire-diretso na kami nag-travel pauwi ng Laguna. And nga pala, no? Bigyan ko lang kayo ng mga insight about sa ETIAP program. This was a Commission on Higher Education. Pwede ka mag-aral even ikaw ay nagtatrabaho abroad. Kung may trabaho ka man at gusto mo pa rin mag-aral through modular, through online,
hindi na imposible ngayon dahil sa technology. So, ang ginawa ko noon, una-una, hahanap ka ng school na merong ETF program. So, malalaman mo yon, lalagay natin sa description yung link. Yun yung etf.org. Sa etf.org, makikita mo dun yung mga school na merong ETF program. Merong point system nga pala. That was 60 points na kailangan mong ma-earn. So, sa makukunin yung 60 points na yun, sa mga employment certificate, sa mga work experience mo abroad, training and seminar mo sa previous company mo, lahat yun, i-compile mo. Sa PSU tayo kumuha ng degree, no? Una-una, bakit? Dahil medyo hindi kamahalan. Marami na lang tayong ma-inquire ng mga school bago tayo nag-enroll. Pero napansin ko sa PSU yung pinaka-affordable, tsaka mababait yung mga nag-aasikaso ng mga papel. Doon pa lang medyo sabi ko, okay dito. Sa PSU, meron ding tao sa labas na pwede mo siyang bayaran para mag-compile ng mga documents mo, ipiprint niya yun, sasend mo sa email niya yung mga hinihingi ng school, ipiprint mo yun, ipiprint niya yun, and then kukompile niya. Then yung focal person naman magdadala dun sa university na ipepresent yun ng focal person sa university, at kung ma-approve ka na kuha mo yung 60 points, so bibigyan ka ng opportunity na makapag-aral. Kung may mga tanong tayo, i-ano nyo lang dyan, no? Mag-comment lang kayo, i-share nyo rin to sa iba para malaman din ng iba, especially sa mga OFW na nangangarap pa na makapagtapos ng pag-aaral, no? Yun lang siguro, at maraming salamat, at dito na rin tatapusin yung ating vlog sa YouTube channel na ito. Salamat, at mabuhay po tayo lahat. Makatao, makabayan, marangal ang handang maglingkod saan mang dako ng mundo.